Hello, good afternoon. Ngayon naman i-review natin yung Amafil HMO, yung kanyang sakto plan na HMO. Si Amafil po, isa rin siyang HMO provider. Meron din siyang iba-ibang types of plan. Yung i-review natin yung sakto plan niya, no? Yung sakto plan, inire-recommend namin ito sa mga magme-member na meron ng pre-existing conditions like hypertension, diabetes, asthma, mga gallbladder stones, ganyan. Kapag yung isang kukuha ng HMO, meron ng pre-existing conditions, we don't recommend Medicard anymore kasi nga mas okay kami na magagamit ng client kasi yung card na kukuhanin niya, no? Nire-recommend namin si Medicare doon po sa mga wala pang pre-existing conditions kasi sulit na sulit siya pagdating sa price. Napaka-affordable niya. Ngayon, si Sakto Plan naman namin, sulit naman siya sa mga may pre-existing conditions, lalo na dun sa mga may hypertension na kailangan na nilang i-monitor every 3 months yung kanilang pong mga blood chemistry. Okay, let's start na po. Share ko po yung screen ko. Okay, let's see. Dynamic. Okay. So, share natin yung screen natin para makita niyo po yung amin pong presentation. Let's close this one. Okay. So, ito si sakto plan natin. So, open natin ang ating pinaka terms of reference. Okay, this one. Nasaan na siya? Eh, nakita niyo na ba siya? Ba't di ko siya makita? Ayan. Okay. Okay. So, here's our Sakto plan. So, Sakto HMO plan. Each bracket niya is meron tayong 18 to 60 at 61 to 65. And then, renewable siya up to 70 years old. Maganda siya, di ba? Kasi nga, kapag actually yung mga HMO ngayon hanggang 65 lang talaga. Pag ano ka na 66 ka na exit ka na. Wala na masyadong HMO na provide ng card para sa mga 66 years old pataas na may comprehensive benefits, no? So, eto si Sakto Plan. Kung makikita nyo dito, nahahati siya sa plan type with top hospitals and without top hospitals. So, yung top hospitals natin, yun yung mga Asian Hospitals, Medical Center, St. Luke's, the Medical City, Cardinal Santos, Makati Med, no? So, yan yung ating top hospitals. Ngayon, kapag hindi naman po kayo nagpupunta doon sa mga ganong hospitals, pwede na kayo dito kasi madami din naman siyang accredited hospitals and clinics nationwide. So, magkano siya dito po sa 18 to 60 natin? Pagka private room, 200,000 MBL, ang coverage na niya sa PEC is 100,000, no? Itong 200,000 na to per illness talaga siya. However, kapag PEC yung inyo pong illness, dito siya um, ma, an, parang mag-under. So, magiging 100,000, kumbaga, i-deduct siya doon sa 100,000 na coverage niyo sa PEC. Um, Kapag 200,000, ito yung mga hindi PEC na kagaya ng mga dengue, mga typhoid fever, influenza, UTI, appendicitis, diarrhea, yan yung mga
ordinary illness natin na pwede nating ma-acquire within 24 hours dahil sa viruses, infection, bacteria, yan yung mga ordinary illness, no? Hindi yan mga PEC. Pag PEC, pre-existing conditions, ito yung mga hypertension, cataract, prostate disorder, mga ganon, tuberculosis, yan. Ito yung mga nagde-develop sa katawan natin over the years and then malalaman mo na lang isang araw mataas na pala yung inyo pong BP. So kapag po ang illness is under siya sa PEC, no? Dito po tayo. So 100,000 uh, pesos po ang coverage natin, no? So lahat ng PEC natin, actually per illness din ito. 100,000 per illness po. Dito po sa ating PEC coverage. Medyo malaki-laki ang coverage niya, no? Kasi si Medicare, kung natatandaan nyo, 5K to 20K per PEC po, no? Yung kanyang coverage. And then sa sakto plan naman, meron na tayong 100,000 per PEC coverage po, no? Pero yun nga, medyo pricey lang siya kasi nga, pagka with top hospitals, no? 43,877 po ang kanya pong premium sa mga 80 to 60 years old. And then 57,000 naman plus para sa mga 61 to 65 years old. Pag without top hospitals, 33,977 at saka pag 61 to 65 years old without top hospitals is 44,977. Kung ikukumpara mo to kay Medicard, dito si Medicard yung 25,379 ni Medicard, 200,000 MBL, and then with top hospitals siya, di ba, si Medicard. So, di ba, ang laki ng difference, 43,833. Si Medicard is 25,379. Sa senior naman, si Medicard dito, nasa 32,993, no? Ito naman is 50,077. So malaking difference talaga sa premium, no? However, kasi yung PEC conditions naman na coverage ni Sakto is 100,000 per illness naman siya, no? Kahit so yung mag-member is may PEC na, ito pa rin yung iko-cover ni Sakto Plan, no? Mamaya pag-uusapan natin yung paano ba, kailan ba iko-cover ni Sakto Plan yung ating pong mga PEC kung kukuha tayo ng HMO ni Sakto Plan. Okay. So may iba pa siyang ano, no, plan. So meron tayong semi-private room. Ito naman yung MBL niya is 100,000 and then 50,000 naman yung kanyang PEC coverage. And then yung next naman is ward, 60,000 MBL. Yung PEC coverage naman niya is 30,000. So kalahati nung ating pong chosen MBL, yung ating PEC coverage. Ang maganda ay sakto, no? Per illness din siya pagdating sa mga PEC coverage. Meron isang plan natin yung PhilCare na Ayos card, ganito rin siya. 50% ng MBL mo, yun yung coverage ng PEC mo. However, shared limit na yon. Hindi siya per illness. So, kung 100,000, yung coverage natin sa PEC, lahat na ng PEC, dun ikakaltas dun sa 100,000. Ito si Sakto Plan, per illness po siya. No? So, important notes, acceptance age for enrollment, 80 to 65 years old, and then renewable po siya up to 70 years old, no? A one-time enrollment fee of 650 per enrollee apply. So, bukod dun sa premium niya, meron pa siyang enrollment fee na 650,000. By the way, ito pala, nagtaas na siya ng July, 750,000 na ito. So, dito, kasama na yung ano natin, physical car delivery at saka yung processing fee, no, dun sa 750 pesos. Members enjoy access to Amafil mobile app which provides. So meron din siyang mobile app, no? Kagaya po ni MaxiCare, ni Medicard. Meron din tayong Amafil mobile app. So, ano yung mga nandun? Online request LOA prior to availment. That's good. Review of exclusions, benefits, and availment history. So,
Ganda 'no, makita na natin yung mga exclusions, yung benefits mo, ano ba yung mga na-avail mo na, mga gano'n. So, real-time list of accredited providers, laging updated daw. Visibility on reasons for decline services. Push buttons access to customer service. Reduce waiting time for LOA issuance, okay? Discount at affiliated partners, a partner establishment upon presentation of membership card. May mga partners po kasi si Amafil na mga mamaya kung maipapakita ko pa sa inyo kung may oras pa, no? Pagka member ka, meron ka mga discount, 10%, 20%, mga gano'n, doon sa mga shops. Okay, ito na yung benefits niya. So, annual physical exam, basic 5 tayo, no? Hindi po siya executive checkup. So, taking medical history, physical examination, chest X-ray, routine urinalysis, routine fecalysis, complete blood count, ECG, for members 35 years old and above, or if indicated, pap smear for female members 35 years old and above, or if indicated. So, gagawin ito? Gagawin po ito sa accredited clinics po ni Amafil na may access sa PEC. So mostly mga high precisions po yan. Mga high precisions clinics. So wala pong bayad yun kasi included po sa ating coverage. No? Preventive healthcare, health education, counseling or diet or exercise, periodic monitoring of health problems, family planning, counseling. So may mga ganyan pa pala siya na pinoprovide no si Sakto. So outpatient care, ito yung outpatient care, ito po yung check-up, laboratories na hindi po tayo kailangan na ma-confine, no? So pre and postnatal consultations, yun. Pwede pala yun yung sa mga buntis ano, covered excluding laboratories and diagnostic procedures. So, pwede siya sa mga accredited clinics at hospitals mo ni Amofil, no? Doon sa mga buntis, libre na po yung ating check-up, prenatal and postnatal. So, EENT covered, treatment for minor injuries covered, laceration and mild burn, sprain and the like. So, dressing, conventional cast, plasters, paris, and sutures, yan yung mga ginagawa din minsan, no? Pag may yung mga tahi, ganyan, no? So, dressings. X-ray laboratories, examinations, routine, diagnostics, and therapeutic procedures prescribed by unaffiliated physicians. Tandaan natin, no? Kapag dapat yung request galing po doon sa affiliated din ni Amafil, no? Para po ma-cover din siya. So covered niya yung mga diagnostics and therapeutic procedures, no? Covered, wala pa siyang caps, wala pa siyang inner limits. Next, minor surgery not requiring confinement prescribed by unaffiliated physicians and specialists covered. So, cauterization of warts, okay. Um, Prescribed by unaffiliated specialist, except genital warts and condyloma acuminatum. So, if medically purposes, covered naman din yung pag-alis ng mga warts, ano. Um, Special therapy, speech therapy not covered, no? Hindi po natin kino-cover 'to. Initial treatment of animal bites, ito 'di ba? Covered subject to MBL except cost of vaccines, which is parang kulang siya dito 'no. Pero ibig niya sabihin, except dun sa vaccines, kino-cover niya yung hospitalization nung, animal bites. Pero initial treatment kasi 'di ba may mga follow-up 'yan. So yung ano, emergency 'yun yung first na, punta mo ng doktor dahil nakagat ng aso or nakalmot ng pusa, ganyan 'no. Kino-cover po natin except po yung vaccines. Passive and active vaccines for treatment of tetanus and animal bites, including immunoglobulin. So, passive and active vaccines for treatment of tetanus and animal bites. So, yung hindi talaga siya cover 'no, hindi siya cover. So use of operating rooms, okay, ICU, that's covered. So subject to PEC. So ibig sabihin no, kung ordinary illness siya, up to MBL. Kung PEC siya, up
to 50% ng MBL, no? Kaya may ganun siya. Covered subject to MBL or PEC coverage. So yung professional fees, no, covered din po yan. Attending physicians, surgeons, anesthesiologists, cardiopulmonary clearance before surgery, and cardiac monitoring during surgery. Covered po natin yan, no. Ibabawas po sa ating MBL or sa ating PEC coverage. Standard nursing services, that's covered. Medicine for inpatient use, covered. Blood products, transfusions, and intravenous fluids, including blood screening and cross-matching, covered. Okay, covered subject to MBL. Blood screening of donors' blood not included. Dun sa mga, di ba, ini-screen pa yan yung magdodonate ng blood. That's not covered po, no? So, X-ray, laboratories, examination, diagnostic tests, and therapeutic procedures, incidental to confinement, sa covered po. Wala siyang caps, wala siyang inner limits. Dressings, conventional cuts, plastic of Paris, and sutures, covered. Anesthesia and its administration, that's covered. Oxygen and its administration, covered. Standard admission kit, covered. All other items directly related in medical management of the patient as deemed medically necessary by attending affiliated physician, covered. Assistance in administrative requirements through a liaison officer, that's covered. So wala pa tayo nakikita na caps or inner limits, di ba? So covered siya, it's either MBL or PEC coverage. Now, eto na. Special modalities of treatment. So laparoscopic, yan, up to 35,000 or subject to MBL, whichever is lower. Limited to once per contract year, no? So 35,000 lang kasi nga 35,000 kapag ka kasi ang MBL mo yung pinakamababa 60,000, no? So ang susundin yung 35,000. Pero halimbawa PEC siya, that's 50% ng 60,000 kung yun ang plan mo, yung 60,000. That's 30,000, no? Pag PEC coverage, no? So, ang susundin yung mababang coverage. So, yun yung 30,000 po na coverage nyo sa PEC. Kaya meron po siyang ganon. Whichever is lower, limited to once per contract year. Isang beses lang ito magagamit, no? So kung mas mataas naman ang coverage nyo sa PEC sa 35,000, then up to 35,000 lang po ang ating pong coverage. So lithotripsy, same din. MRI, up to 5,000 lang yung ating MRI, kagaya siya ni Medicard, no? Use of nuclear radioactive isotopes, okay, 5,000. Hysteroscopic myoma resection up to 20,000. Okay? Laparoscopic adrenalectomy unilateral, that's 75,000. Subject to MBL, whichever is lower. So iba-iba pala ang klase ng laparoscopic, no? Laparoscopic adrenalectomy bilateral, that's up to 85,000, whichever is lower. Okay. Transurethral microwave therapy of prostate, that's up to 35,000. Hysteroscopic guided DC/biopsy up to 10,000. Okay. Uh, percutaneous ultrasonic nephrolectomy up to 40,000. Okay. Ureteroletropsy up to 35,000. Pasensya na kayo. Nabubulol tayo sa mga medical terms, no? Stereotactic brain biopsy up to 100,000, 120,000, whichever is lower. So, cyrosurgery, 1,000 per area, limited to once per contract year. So, hindi natin alam kung ano to, no?
Siyempre pagka nasa ospital tayo, hindi naman lahat ng terms na ginagamit ng doktor alam natin, 'no? Pero at least meron tayong reference. Just in case, 'no, puwede tayong bumalik dito, tignan natin kung magkano po yung coverage ng ating HMO, sakto plan, 'no? Sleep study, okay, 5,000 with or without CPAP. Okay, continuous positive airway pressure covered up to 5,000. Kung nakikita nyo, no, may mga inner limits talaga ang mga HMO. Hindi talaga siya 100% na kino-cover ng HMO. May mga cap sila. So, Neuroscan up to 5,000, okay? All special modalities of treatment or diagnostic procedures for which there are no comparable, conventional, or traditional equivalent or counterparts is covered up to 5,000. Pag hindi na na-mention at belong sila dito sa sinasabi niya, no? Then 5,000 per procedure per member per year, no? So per illness pa rin naman sila. Okay. Sclerotherapy for varicose veins as prescribed by an affiliated physician to be availed through affiliated vascular surgeons. That's up to 5,000 per member per year. Aggregate limit, okay, hindi siya per illness. Aggregate siya. So, once mo lang siya magagamit. So, emergency care. Doctor service, that's covered. Okay. Emergency room fees covered. Medicine covered. Oxygen covered. Dressing covered. X-ray covered. Room upgrade in case of room unavailability. Okay. So, minsan kasi puno yung hospital, ano? Kapag room upgrade will be subject on to rules on room upgrading with additional charge waived for the first 24 hours except suite room. So, ibig sabihin nito, no, yung kapag walang available na room, dun sa next na room na upgrade, tayo napunta, then yung 24 hours lang po yung iko-cover po, no. Pagkatapos nun, kung magstay pa rin kayo with the same room, no, yung increase noon, kayo po yung magbabayad, pati yung mga incremental charges. Halimbawa, ward po yung ating room, no? Yung first day, wala pang excess na payment. Yung pag second day and onwards, doon na po magkakaroon ng payment, no? Para dun sa mga excess na fees. Okay, kapag in non-affiliated hospitals nangyari yung emergency, so 100% po yung ating pwedeng ma-reimburse, no? Based on AMAFIL rates up to 15,000. Maximum of 15,000 lang po. Ang ating maa-avail doon po sa ating pong emergency pag napunta tayo sa non-affiliated. Outside the Philippines, the same. 100% of total bills and professional fees based on AMAFIL rates up to 15,000. So, bakit 100% and then 15,000 lang? Ang ibig sabihin nun, yung for example, ang 100%, ang bill mo is 30,000, ano, iko-cover naman yun na 100%, kaya lang meron pa rin siyang cap na 15,000. Gano'n siya, hanggang dun lang siya. Pagka naman halimbawa 14,000 naman yung ating pong, bill doon sa emergency na yun, iko-cover lahat yun kasi nga 100% yung coverage ng ating pong outside the Philippines, ah, benefit kapag accident po, 'no, or kapag emergency. So areas without affiliated hospitals covered subject to AMAPIL rates up to MBL using 50-kilometer radius rule. So, halimbawa po ano, 'no, kumbaga dun sa lugar niyo walang affiliated talaga, tapos, walang affiliated using the 50-kilometer radius rule. Tas siyempre dun ka na dun sa walang affiliated, eh. Hindi hindi affiliated yung napuntahan mo, mako-cover naman siya up to MBL. Okay, ambulance service, affiliated, non-affiliated, of affiliated, affiliated, non-affiliated to affiliated, ibig sabihin pag-transfer nito, no? So, affiliated, ibig sabihin, halimbawa, nilipat ka.
So, affiliated yung hospital mo, pinalipat ka dun sa isang hospital, whether it's non-affiliated or affiliated, if within Metro Manila, iko-cover po siya ni AMAFIL. Pag naman sa provincial areas, covered up to 2K per conductions. Okay, pero reimbursement ito. Alright. Next, pre-existing conditions, 50% of chosen plan limit, aggregate limits for kids, known or are known PEC. So, actually wala tayong pang kids dito sa ano no, sa sakto plan natin. Pero ito, per illness ito no. Per illness yung kanyang coverage. Known or unknown PEC. Minsan kasi yung mga pre-existing conditions, asymptomatic nga po, kaya hindi natin alam, no? Pero pagka nagka-HMO, nakikita yan eh. So, yan. So, ang coverage niya, kagaya ng sinabi natin kanina, 50% of your chosen MBL po. No? So, work-related conditions, based on conditions covered by ECC. So, ito na tayo sa other benefits, special services. So, work-related conditions based on conditions covered by ECC covered. Scoliosis, including necessary procedures, ito not covered. Parang yung sleep disc din ito eh, yung scoliosis kamag-anak niya. Epilepsy, seizures, disordered, covered if acquired. So, ibig sabihin kapag na-acquire mo siya during membership, mako-cover siya. Hepatitis B, if acquired, excluding STD and hepatitis C, covered if acquired and not related to STD. Screening test is not covered. Ayan. Pagka nakita niyo itong covered if acquired, ibig sabihin dati wala pa siya. Sports-related injuries covered except extreme. May mga sports kasi na talagang, di ba, delikado talaga. So, may mga, sa mga F4, ganyan, no? Pag na-aksidente due to that, hindi po yan mako-cover, no? Unprovoked assaults, including domestic violence, whether initiated by a known or unknown third party, covered po siya. Pag hindi naman tayo yung ano, 'di ba? Nag-start nung assault. Okay, diagnostic procedures, we have coronary angiography, covered pa rin siya. 24-hour CEG, covered. Esophageal manometry, covered. Positron emission tomography, covered up to 5,000 per member per year. Okay, CT, pulmonary angiography, covered. Photodynamic therapy, covered, 5,000 per member per year. 24-hour Holter monitoring, covered up to MBL or PEC. Adrenocortical function, covered. Anti-nuclear antibodies, C-reactive protein lupus cell exam, covered. That's good, no? Uh, Arterial blood gas, covered. Arthroscopic procedures, orthopedic, art, arthroscopy, covered. Audiograms and tympanograms, covered. Bone dentistry's tests, DEXA, covered. Okay. Ito yung CT scan, computed tomography scans, covered up to MBL or PEC. Yan ang kilala natin yan eh, no? So, diagnostic radiographs. Remember yung CT scan sa Medicard, 5K lang siya, di ba? Dito pala, covered siya up to MBL. So, biliary tract, cholecystogram, and angiogram, covered pa rin. Chest, ribs, covered. Marami siya, no? Covered up to MBL. Maganda siya. Maganda yung coverage nito, no? Um, Tignan niyo yung review natin sa Medicard VIP plan, no? Tsaka ito. Ang laki ng difference, no, ng coverage niya. Kaya pala siya mahal. Mahal yung premium niya. Halos dumodoble, no? Kasi nga, ang kino-cover nito malaki. So, expect na natin, pag malaki yung coverage, mahal talaga yung premium, no? And then, diagnostic ultrasounds. Ayan, tignan natin kung alin lang yung makeup. Ito, ultrasound of lungs. Ito lang makeup siya ng 5,000. And then lead electrocardiogram,
5,000. Ayan. Tignan natin lang yung mga may mga limit. So, okay, ito. Ito ang pagdating sa radius isotope scans and functions studies. So, cardiac, subject to special modalities limit, 5,000 limit per service. Okay. Gastrointestinal, same din, 5,000 limit per service. Liver, um, parathyroid, bone, pulmonary, okay, 5,000. Renal, 5,000. Okay. 5,000 limit per service. Thyroid scan, same din. Total body scan, same. Okay. Cardiac stress test, 5. Radionuclide um, ventriculography, 5,000 din. Surface electromyography, 5,000. Thallium scintigraphy, okay, subject to special modalities, yun yung sa taas. Cataract extraction except cause of lens, o covered po yan siya. Okay, X-ray laboratories examination, okay, covered. Okay, tuberculosis, ito, laging makeup ito eh. 600. Blood chemistry, okay, covered siya. Yan ang madalas natin, di ba? Yung mga set A, set B, mga blood chemistry for hypertension, high cholesterol, or uric acid, tinitignan dyan sa blood chemistries. Chest X-ray covered, CBC covered, fecalysis covered, urinalysis covered. So, ito naman yung therapeutic procedures natin, no? So, tingnan natin. Alin yung mga may cups lang? Ito. Mamotomy, 5,000. Botox in cosmetic in nature. Okay, basta medically necessary, 5,000. Dialysis, covered naman yan, no? Okay, ito. Physical therapy, occupational therapy, excluding subspecialties such as cardiac rehabilitation, pulmonary rehabilitation, and the like. So for OP, PT, OT is shared, aggregate limit, whichever comes first. Either 12 sessions or MBL. Ang OP outpatient po yan, no? For inpatient naman, subject to aggregate MBL for rehabilitation purposes only. Okay. So ito naman, ibig sabihin, pagka outpatient siya, shared limit siya, no? Itong PT o kaya yung occupational therapy, shared limit na siya. So 12 sessions lang. And then pagka naman inpatient siya, no? Aggregate for kailangan for rehabilitative purposes only. Yun ang sinasabi niya. Subject din to aggregate MBL, ibig sabihin shared limit siya, hindi siya per illness. No? Okay, therapeutic radiology, we have, okay, covered. Ito, intensified modulated radio therapy covered up to 5,000 lang. Okay, eye laser therapy for retinal tear covered up to MBL except for correction of EOR such as myopia, stigmatism, and hyperopia. Actually, yung coverage niya para siyang company HMO. Napakadami niyang coverage. So, after 1 month of effective date, dental care benefit. Okay. Kailangan after a month ka palang gagamit ng mga dental coverage po, no? And then, ito pa yung other benefits niya. Meron tayong group life, accidental death, and this, dapat disablement ito eh. AD&D, accident medical reimbursement, terminal illness benefits, and burial assistance benefits for principal from 18 to 65 years old only. Okay. Pag that, may 100,000 tayo na lump sum para sa ating pong mga mahal sa buhay na may iwan. Pag accidental death,
Halimbawa, ang dahilan ng pagkamatay is accident, may plus 50,000 pa tayo on the top ng 100,000, 'no? Kung naman tayo'y naging totally disabled, 'no, 'di tayo namatay, 50,000 po, 'no? So, depende 'yan kung ano yung nawala sa atin. Pagka life, 100,000 amount of insurance, that's 50,000, 'no? Pagka both eyes, gano'n din. Halimbawa 'no, naaksidente po tayo, buhay pa tayo pero nawalan tayong dalawang mata, dalawang paa, kamay, ayan. Meron tayong 50,000 na puwede nating ma-claim, from, AMAFIL. Okay. So arm at or above elbow 70%. O tignan na lang natin 'yan pagka nangyari na kung magkano yung puwede nating ma-claim 'no. Okay, accidental medical reimbursement, just in case 'no, na kailangan natin ng mga gamot. Na dahil dun sa pagka-aksidente natin, na minsan kasi may mga accident na hindi ka naman kailangang ma-confine, 'di ba? Kailangan mo lang ng mga gamot, meron tayong puwedeng mai-reimburse na up to 5,000. Terminal illness, 50,000 of death coverage. Halimbawa, tinaningan na po tayo, 'di ba may death benefit tayo na 100,000. So, kung may taning na tayo, basta mag-claim lang po tayo, puwede na nating makuha yung 50% ng 100,000. Burial assistance, 50,000 worth of funeral service. Ang ano naman natin dito, service natin is Saint Peter naman po. Okay, yan ang sakto plan natin. Balik ulit tayo doon sa ating pong price kung nalilito pa po kayo. Ah, okay. So ang pinakamura niya is 20. So without top hospitals and then ward sa 80 to 60 years old, 18,577. No, yan yung pinakamura niya na price. So sakto plan starts at 18,577. Ngayon, dun sa mga accredited na hospitals nito, punta lamang kayo dito sa makita niyo naman yan dito sa, for example, dito. Pakita ko sa inyo kung saan kayo ano, titignan, okay? Kung affiliated ba yung ano, punta lang kayo sa AMAFIL and then punta ka dito sa medical access, accredited providers. And then, for example, hospitals, no? Ako nasa Region 3 ako. Province ko, Pampanga. Okay? O, i-ano mo na siya. Pwede mo siyang i-search ngayon, no? Ayan o, ayan nasa baba 'no. Ngayon kung gusto mo naman, search mo rin yung iyong city para madali. Ah, okey dito na lang, search na lang tayo halimbawa Right Doctors, taga-Right kasi ako. Kung alam niyo yung hospitals niyo, ayan o, 'di ba, covered siya. Halimbawa Green City, ay Green City wala pala siya, province. Green City, wala siya. Ah Ayan yung high precision niya 'no. Halimbawa, Calcutta, ito yung mga sikat na Mother Teresa. Wala siya. Ano ba yung may sa San Fernando? San Fernan Pampanga. Ayan, San Fernando. Ayan, lilitaw na sila. Dito mo pala ita-type yung city. Dito eto pala yung Green City, wala lang siya nilagyan ko lang siya ng space. So gano'n niyo po makikita. 'Pag doctors naman, dito. So yan, last name, first name, middle name, then specialization, ayan. So makikita niyo na dito. Siguro puwede rin tayo dito halimbawa, pedia, okey pedia. And then dito, halimbawa, Ryan, Pampanga.
San Fernando. Ay, hindi siya nag-ano dito. Talagang by name talaga siya. Halimbawa, pedya dito, ah, sino ba yung pedya ng ano ko? Si Baltasar. La. Anyway, gano'n na lang, 'no? Kung may question pa po kayo regarding this plan, please message me po sa Viber para kaagad namin 'tong makita. By the way, sino pala si RMC2? Si RMC2 po, siya yung company na nagha-handle ng HMO na 'to. And then yung HMO provider natin, yung si Amafil po.